Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Martes sa ika-11 na linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Propeta Ezekiel, narinig natin ang napakagandang kwento ng pagtawag sa kanya. Si Propeta Ezekiel ay tahimik na namumuhay doon sa kanyang lugar. Isang araw, bigla na lamang dumating sa kanya ang paanyaya upang maglingkod sa Diyos bilang propeta. At narinig natin kung papaanong siya'y tinawag ni Yahweh. Napakasimboliko ng pagpapakita sa atin kung papaanong siya'y tinawag. Sinasabi ng unang pagbasa, nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga salita, pagdadalamhati at sumpa. At sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ng Israel. Kanin mo ang balumbon, ang aklat na ito, upang ikay maging propeta sa bayan ng Israel. Mga kapatid, malinaw na sa pagtawag ng Diyos kay Ezekiel, siya ay magsasalita sa pangalan ni Yahweh. Ang kanyang sasabihin, ang kanyang gagawin, ay kung ano lamang ang ipinapasabi ni Yahweh. Kaya nga dito sa unang pagbasa sinasabi, kanin mo ito at magpakabusog ka. At pagkatapos, ipahayag mo ang aking salita. Mga kapatid, sa pagtawag ng Diyos sa mga pinipili upang maging propeta, malinaw ang kanyang mensahe. Malinaw ang misyon na ipinagkakaloob sa kanila. Wala kang ibang sasabihin, kundi ang kung ano lamang ang ipinapasabi ko sa iyo. Wala kang ibang gagawin kung hindi kung ano lamang ang ipinapagawa ko sa iyo. Kaya ang maging propeta ni Yahweh ay hindi biro, hindi madali, sapagkat ikaw ay magiging tagapagsalita ni Yahweh, spokesperson of God. At kapag ang salita na sasabihin mo ay ang salita ng Diyos, di ba, katotohanan? At kapag ang ipapahayag ay katotohanan, di ba, masakit pakinggan, masakit tanggapin. Kaya nga di ba tayo kapag nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magsalita o magsabi ng kung anuman sa isang tao o sa grupo ng mga tao, nagiging maingat tayo sa ating sinasabi. Hanggat maaari, ayaw nating makakasakit. Na bagamat alam natin ang totoo, hindi natin ito sinasabi ng diretso. Mas sinasabi pa nga natin ang totoo sa iba. Pero hindi ganyan ang maging propeta ni Yahweh. Katotohanan ng salita ng Diyos ang dapat ipahayag kahit na sino pa ang naririyan at nakikinig. Kapistahan ngayon ni Santa Clara, kilalang kilala, sikat, na kapag ikaw ay magdarasal sa Kanya at may hihingin ka sa Kanya, ikaw ay makakatanggap ng biyaya. At kung gusto mong hingin ang tulong ng mga mongha kung saan si Santa Clara ay kinikilala, ikaw ay
may malaking pag-asang mapapakinggan ng Diyos, di ba? Kaya nga sikat na sikat ang kumbento, ang monasteryo de Santa Clara diyan sa Katipunan. Mag-alay ka daw ng itlog para hindi umulan sa iyong okasyon. Ilang itlog na kaya naialay para tumigil si habagat? Ilang itlog na kaya ang tinatanggap ng mga mongha para talaga magdasal na huwag umulan? Pero maganda ring malaman na sa dinami-rami ng mga itlog na iniaalay sa kanila, ito naman ay kanilang ibinabahagi sa iba't ibang mga charitable institutions, seminary, at kung saan-saang mga religious institution. At sa biyaya ng Diyos, ang mga panalangin ng mga banal na mga mongha na ito, katulad ni Santa Clara, ay nagiging daan upang ipagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang susi para mas maipagkaloob ang biyaya, katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, nasa pagpapakababa katulad ng isang bata. Amen.